So, ayan, what's up mga kapitbahay? Welcome back to my channel. Okay, welcome to another video na naman. So, for today's video mga kapitbahay, meron tayong isang katanungan ng isa nating subscriber. Sasagutin natin. Okay, nagtatanong po siya kung pwede ba natin i-actual speed test ang TP-Link na to. Yan. Ito yung TP-Link na to is model nito is TL-WR840N. Itong pinakamurang router, Wi-Fi router na nabibili sa mga SM Cyberzone. Okay, so ito yung balak niya bilhin. So nagtatanong po siya, compatible ba ito sa internet niya sa bahay? Kung pwede nga ba daw ito yung bibili niya para i-setup doon. Okay, so ganito, i-explain ko sa kanya kung ano yung pinaka-speed test na ito. Yung router natin na nandito na Wi-Fi 6 na binibigyan ng ISP natin, i-test din natin yung Wi-Fi natin doon. I-test natin sa cellphone, i-test natin sa laptop, titingnan natin. Kasi ang Wi-Fi na to, nalilito daw kasi siya. Kasi ang nakalagay kasi dito is yung speed niya is, ano ba yung speed nito? 300 Mbps wireless N router. Ayan, 300 Mbps wireless N router. Okay, tinatanong po niya kung possible ba na makukuha din yung internet niya sa bahay na. Kasi yung plan din daw niya kasi sa bahay is up to 300. So, possible nga ba daw na ito yung is-setup niya para makuha din yung speed na yon. Okay, so yan yung iti-test natin ngayon. Papakita natin sa kanya. Okay. So, ito, exciting to. Matitest talaga natin kasi yung internet ko rin dito sa bahay is up to 300. So, titingnan natin kung kaya ba talaga nito magbigay ng 300 Mbps. Ayan, 300 Mbps na speed based dito sa specs na nakalagay sa kanya. Kasi itong mga kapitbahay, itong LAN port na to is nakalagay lang is 10 by 100 lang to. Tinest ko na to, nilagay ko tong PC ko na to dito is ang nababasa niya is 100 Mbps lang. So, ibig sabihin hindi 2 gigabit. Pero, weird kasi ang nakalagay dito sa wireless N router niya is 300 Mbps. Wala kasi nakalagay na up to, pero 300 Mbps talaga. So today, itetest natin kung kaya ba niya talaga ibigay yung 300 Mbps kasi ang speed natin is up to 300. So sana, ang makuha ng Wi-Fi nito is dapat mas mataas sa 100 plus. Kasi nga, 300 Mbps ang nakalagay. Okay, let's go. Isa-setup ko to doon. Tapos, i-access natin dito. Itetest natin through cellphone or through laptop Wi-Fi kasi yan lang yung katanungan niya, through Wi-Fi lang. Okay, so kung nyo mapapansin, ang internet natin is, kita nyo ba? Fast.com, ayan. Yung internet natin is up to 300. Ayan, maabot ng 290, ayan. 300, okay. So, dun sa isa kong Wi-Fi 6 na router na binigay ni ISP is, Wi-Fi 6 na yun, meron siyang 2.4, meron din siyang 5 GHz. Okay? So, eto, alam ko wala to kasi wireless N lang. Hindi siya dual band. So, 2.4 lang. So, paano nga ba niya makukuha yung 300 Mbps? Okay? So, malalaman natin yan. Kaya, let's go. Iti-testing natin. Alright? So, ito yung router ko. Ipapakita ko sa inyo. Ayan, mga kapitbahay. Yan yung ISP modem natin. Yan, StreamTech ISP. So, ayan. Wi-Fi 6 na yan. So, capable na siya for gigabit connection. Iti-test din natin dyan. I-enable ko muna yung Wi-Fi yan kasi sa ngayon naka-disable yan. Ayan, i-compare natin sila doon sa TP-Link router natin na binili kung magkapares nga ba makukuha nila. Kasi yung internet ko is up to 300. So, ang TP-Link na yon nakalagay is 300 Mbps daw yung Wi-Fi speed. So, titingnan natin. Okay, let's go. Babalik tayo doon. Ayun mga kapitbahay, kung nyo mapapansin, ito na yung TP-Link, nakasetup na siya. So, connected siya. Ayan, papunta siya dito. Diretso na siya dito. Kasi ito gigabit. Kasi itong switch ko na to, hindi pa to gigabit. Ang gigabit lang yun lang. At saka itong Cisco. So, ito, hindi ko pwede ikabitan kasi nakabilan. So, ito, diretso ko siya muna doon sa, ayan o, sa Wi-Fi modem ng ISP ko para actual test na from modem to Wi-Fi router. Okay, so ito, naka-AP mode na to. So, kung hindi nyo alam paano mag-setup nito, meron akong vlog nito sa YouTube channel ko. So, marami nagbablog niyan. So, ayan. So, iti-test natin ngayon. Magko-connect tayo dito. Ang Wi-Fi name nito na ginawa ko is Wi-Fi 2. Tapos, ito, i-enable ko pa para iti-test din natin. Okay, let's go. Titingnan natin kung makukuha nga ba niya yung 300 Mbps na nakasulat dito sa likod na base specs niya. Okay, so, diba? How come in the world? Kasi 2.4 lang to. Tapos, eto, 5 GHz. Nakukuha niya yung up to 300. Eto, 2.4. Nakalagay, hindi sa gigabit yung LAN port. Pero, sa Wi-Fi N niya is nakalagay 300 Mbps daw. So, titingnan natin. Mga 3 meters lang yung distance ko dito. Walang interference. So, walang
magiging less, kaya malalaman talaga natin yung actual speed nito. Okay, kung makukuha nga ba niya yung 300. Let's go! Okay, ayan, nakaset up na yung router natin doon. Okay, so iti-test muna natin, titingnan natin dito, access muna natin yung pinaka main router natin, enable natin yung wifi niya. So, network, 5G. So, magpo 5G tayo. On natin. Tapos, basic, advanced. Ang pangalan niya is Wi-Fi 5 GHz. Okay? So, enable natin yan. Apply. Okay? So, titingnan natin dito sa cellphone natin kung nakikita. Ayan. Yun yung mapapansin. Connected tayo dun sa TP-Link na may Wi-Fi 2. Tapos, ito yung pinaka-Wi-Fi natin na bigay ni ISP provider. Yung Wi-Fi 5 GHz. Okay? Kung yung mapapansin, dito pa lang, nakalagay, tinan mo, connection speed 72 lang. So, obvious na, 72 lang ang makukuha. So, kapag nag-speed test tayo, connected dun sa Wi-Fi TP-Link na yun, kung inyong mapapansin, mag-i-speed test tayo. Diba? 300 Mbps daw. How come? So, tinan mo, kung inyong mapapansin, napakalapit ko, mga 2 meters lang yung distance ko sa router. Pero bakit ganyan lang yung nakukuha? 55. Tapos yung upload niya, oh, almost. Oh. 32. Ayan, 58. Okay. So, bakit ganun? So, susubukan natin ngayon mag-connect doon sa isa nating Wi-Fi. Yung bigay ni ISP provider mismo na Wi-Fi 6 na 5 GHz. Ayan. Click natin. So, remove muna natin. Ayan. Tapos, connect tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Join. Ayan, sana nakikita nyo, di ba? Ayan, kung nyo mapapansin. Ayan, connected na. So, subukan natin mag-speed test. Run natin ulit. Oh, kung nyo mapapansin. Ayan. Maabot ng 160. So, yan yung 5 GHz. Umaabot ng 160. Pero, kunwari, doon tayo magkukonect sa 2.4 niya ulit, ay hindi pa natin enable. So, ayan. Basta, yan yung actual speed test ng TP-Link na yon. Bakit nga ba ganon? Okay? So, ang nilagay nila 300 Mbps, pero bakit 72 or hindi pa nga lumalagpas ng 60 or 70 yung kanyang nakukuha ang speed? So, ngayon, susubukan naman natin sa laptop. Ayan. May laptop ako dito. Ayan. I-connect natin siya doon sa TP-Link naman. Wait lang, lalagyan muna natin. So, ayan, lalagyan natin. Connect muna natin doon sa Wi-Fi 2. Ayan, Wi-Fi 2. Connect natin. Tapos, punta tayo sa Google. Ayan, magpa-fast.com tayo. Kung yung mapapansin, sana nakikita nyo, di ba? Ayan, kung yung mapapansin. Ayan. Oh, 81. 82. So, bakit nila nilagyan ng 300 Mbps kung yung ang speed niya talaga is 100 lang? So, napakalapit lang nito kung yung mapapansin. Ayan, sa Wi-Fi 2 siya. Ayan, 82 Mbps. So, asa na yung 300? Pero kung ngari, gagamitin mo lang naman siya for browsing or for something, pwede na tong 82 na to. So, pwede mo na siyang gamitin sa pambahay. Pero kung hindi ka satisfied na hindi mo talaga makuha yung 300 mo, magpalit ka ng router na Wi-Fi 6 na automatic naka 5 GHz, nag-a-adjust ko siya. Ayan. So, pupunta tayo ngayon dito sa isa. Magkukonect tayo sa isang Wi-Fi natin, which is yung 5 GHz. Weird lang kasi hindi siya 5 GHz, pero bakit nilagay nila 300 Mbps? Okay? Okay, so connect tayo. Do you want to allow it to be... No. Ayan na. So, ayan, connected na siya sa 5 GHz. Kung nyo mapapansin, sana nakikita nyo, di ba? Refresh natin. Ayan. So, yan yung 5 GHz. So, ibang-iba talaga. So, bakit yung TP-Link na yun? Bakit nilagay nila na 300 Mbps N? So, yun. So, sana naintindihan ng isa nating subscriber
na nagtanong. Kung gusto mo lang naman na for browsing, cellphone, chat, FB, Google search, pwede na yung router na yun kasi mura lang yun, nasa 750 lang ata yun. Yun kasi yung pinakamurang Wi-Fi router doon na bibili sa mga SM. Okay? So, pwede na yun. 82 Mbps, mabilis na yun. Pero, magbabago kasi yun. Kunyari, mas malayo ka doon sa router. So, magbabago pa rin yung speed nun. Not unlike na, kunyari, mas malapit ka, makukuha mo talaga yung actual. Pero, kunyari, mga ilang meters ka na, nasa second floor ka na. So, yung 80 na yun or 55 MB na yun na nakakuha sa cellphone mo, bababa pa yun kasi depende rin kasi yun kasi nagbabawas yung strength ng signal dun sa cellphone mo, magbabawas din yung actual bandwidth na nakukuha niya sa ISP mo. Okay? So ayan, so sana naintindihan ng isa nating subscriber, sana makapag-decide ka na kung anong Wi-Fi router yung bibilin mo. Kung gusto mo talaga na makuha yung actual speed mo ng internet mo na up to 300 Mbps, bili ka ng mga Deco na Wi-Fi 6 na yung pang mesh or TP-Link na Wi-Fi mesh na Wi-Fi 6 na para makuha mo yung up to 300. At least makakakuha ka ng up to 200 Mbps or umaabot ng 100 plus. So, sulit na yon. Okay? So, kung gusto mo talaga ng malakas, so i-mesh mo na yung Wi-Fi mo. So, mas mabilis yun. Medyo magastos nga lang talaga. Pero kunyari, need mo lang talaga for browsing or need mo lang talaga for cellphone, check something, yan. Kailangan, okay na yun. Bagay na sa iyo yung ganong speed ng Wi-Fi, sobrang okay na yun, 82 or 55 Mbps, solve ka na doon. Pero kung magi-gaming ka, siyempre, recommended ko pa rin talaga pag magi-gaming ka, gaming ka dito, automatic wired is the best. Medyo hindi ganun ko okay pag naka-Wi-Fi. Latency is importante sa mga game, okay? Maraming salamat, God bless, peace, and sana may naiintindihan ka. Kung mayroon kang katanungan, comment down below para may sagot ko, okay? Let's go! Thank you and God bless and peace!